Okay, so follow-up na balita about doon sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal mga kapatid na ang US at France daw ay mariing kinundina ang marahas na aksyon ng China sa PH ships sa West Philippine Sea. So ngayon ay kahit papaano nakakuha tayo ng suporta mula sa ibang bansa mga kapatid. Nakikita natin no, sila man ay alam ang nangyayaring sitwasyon at nakikita nila kung sino talaga ang mali dito no. So panoorin natin tong balitang 'to. Mula ulit sa UNTV mga kapatid, panoorin natin kung ano sinabi ng US at France. At bilang isang Pilipino mga kapatid, pwede kang mag-comment sa ibaba kung ano masasabi mo rito mga tol. Pero bago natin to simulan, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong commentary and reaction sa mga balita na tulad nito mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Mariing kinondena ng Estados Unidos ang panibagong pambubuli at harassment ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kahapon, March 5. Sa inilabas na pahayag ng Estados Unidos, iginiit nito na mapanganib ang ginawang pagpihit ng mga barko ng China. Gayun din ang pambobomba ng water cannons sa Philippine vessels na maghahatid sana ng rasyon sa mga nagbabantay na Pinoy sa BRP Sierra Madre na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya ito malaking tanong paano natin magtayo ng permanent shelter dito sa Ayungin Shoal mga tol? Kung ang resupply boat natin na magdadala lamang sana ng supply para sa mga sundalo na nandoon sa Sierra Madre, sa BRP Sierra Madre ay nakakaranas ng ganito, 'di ba? So paano natin ngayon may isasakatuparan yung proposal ng gobyerno, yung sinasabi ng gobyerno na magkakaroon ng permanent shelter diyan, 'di ba? Paano kaya mga tol, no? Nagresulta ito ng pagkakaroon ng banggaan ng mga sasakyan na naging sanhi ng pagkasira ng isang sasakyang pandagat ng Pilipinas, pagka-injured ng ilang Filipino service crew at pagsasapanganib ng kaligtasan ng mga ito. Grabe China, no? Tindi nito mga Chequan to, mga tol, no? Kinokondena ng Estados Unidos ang pagpigil ng China sa karapatan ng Pilipinas na kalayaan na makapaglayag at makapagdala ng supply sa matagal na nitong istasyon. Ang panibagong aksyon na ito ng China ay nagpapakita lamang ng pagbabaliwala ng kaligtasan at kabuhayan ng mga Filipino at international law. Paglabag rin ito sa desisyon ng International Tribunal na inilabas noong 2016 kung saan walang karapatan ng China na angkinin ang Second Thomas Shoal na bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Makapal nga mukha nitong mga to. Hindi nga nila kinikilala ang batas di ba? Para sa kanila kami ang batas ng daigdig, di ba? Ganun sila mga tol Di ba? According to an international tribunals legally binding decision issued in July 2016. The PRC has no lawful maritime, People's Republic of China has no lawful maritime claims to the waters around Second Thomas Shoal. Wala silang karapatan dyan mga tol. Yan ang isinisigaw natin. Pero tayo, syempre, since napabayaan tayo mga tol, wala tayong kakayanan para depensahan ang ating sarili. Meaning mga kapatid, wala tayong kakayahan na gawin sa kanila yung ginagawa nila sa atin mga tol dahil nga tayo'y umiiwas, ayaw nating mag-escalate pa, ayaw nating tumaas pa lalo ng tensyon. Ganito mga tol, sa ngayon puro sumasalo tayo ng sapak mga kapatid. No? Ganun ang ginagawa natin, sumasalo tayo ng sapak. At batay sa 1982 Law of the Seas Convention, ang 2016 arbitral decision ay final at legally binding sa Pilipinas at China. Nanawagan ng Amerika sa China na sumunod ng kautusan at itigil ang mapanganib at mapanirang pag-uugali. Bukod sa Amerika, kabilang rin sa nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ng bansang France. Muling binigyan diin ng France ang kahalagahan ng pagtalima sa United Nations Convention on the Law of the Sea, partikular na ang freedom of navigation. Mariin rin itong kinondena ang marahas na aksyon sa South China Sea na tiliwas sa nakasaad sa international law. Grabe, ang tindi mga tol. No? Ang tindi.
So ito yung pahayag ng China mga kapatid, no. Panoorin natin. China iginiit na reasonable daw, no. Reasonable at lawful na ayon sa batas at reasonable ang ginawa nilang aksyon versus Philippine ships sa Ayungin Shoal mga tol. Panoorin natin kahit paano bigyan natin ng konting high blood yung sarili natin mga tol, no. Nanindigan ng Foreign Affairs Ministry ng China na nagsagawa lamang ang Chinese Coast Guard ng professional and restrained, reasonable at lawful actions laban sa mga barko ng Pilipinas. See? Nagagawa nilang mag-reason ng ganun, nagagawa nilang magsumagot ng ganyan, no? Nagagawa nila mga tol magsabing professional, nagagawa nila. Bakit di natin gawin kaya sa kanila yan, no, mga tol? Wala naman tayong magagawa doon, mga tol. Hanggang react lang tayo eh. 'Di ba? Pero kung ikaw mismo tatanungin, 'di ba? Bakit hindi natin gawin sa kanila yung ginagawa nila sa atin? Tas eto rin yung i-ano natin, sabihin natin sa kanila. Patikimin natin sila ng sarili nilang gamot, 'di ba? Eto yung pagre-reason nila eh, 'di ba? Reasonable daw, lawful daw. O 'di ba? Eh di gamitin natin yung batas, 'di ba? Legal. Kasi gano'n naman ang ginagawa ng mga bansa, 'di ba, 'pag pinapasok yung katubigan nila. Eto nga ginagawa nga nila sa atin eh. Dahil lang feeling nila kanila 'yan, pumapasok tayo ng illegal sa lugar nila, so ginagawa nila sa atin 'yan, tinataboy tayo. Eh since yun naman din ang claim natin mga tol, sa loob 'yan ng exclusive economic zone natin, o 'di ba't di natin gawin 'yan sa kanila? Meron bang pumipigil sa Pilipinas o talagang mga ano lang tayo, afraid, mga gano'n, no? Restrained, reasonable at lawful actions laban sa mga barko ng Pilipinas na malapit sa Ayungin Shoal. Sa mga video na ibinahagi ng PCG kahapon, makikita ang muli na namang pangharas ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission. Bukod sa hinarang ang barko ng PCG na nagresulta ng pagbangga nito sa Chinese Coast Guard vessel, sugatan rin ang 4 na miyembro ng Philippine Navy na kasama sa mission matapos na bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Nauna nang ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Deputy Chief of Mission upang iparating ang protesta ng Pilipinas sa panibagong insidente ng harassment at panggigipit ng China sa mga barko ng bansa sa West Philippine Sea. Protesta. So yun lang ang pwede natin gawin ngayon eh. Protesta, diplomatic protest mga kapatid. Yun na yung pinakamagagawa natin, no? Nakakainis, no? Nakakainis. Ewan ko kung ano nararamdaman ninyo mga kapatid, pero bilang isang Pilipino, syempre na nagmamahal sa Pilipinas, no? Kung ikaw man ay pupwesto doon bilang Navy, bilang PCG, wala ka rin naman din magagawa kasi syempre, may chain command yan. Meron tayong commander-in-chief, meron tayong susunding utos. Pag ang utos ng nakakataas, gamitan ninyo ng maximum tolerance. Eto pa rin mga kapatid yung magiging balita. Eto pa rin ang magiging kalagayan natin mga tol, no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.